Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede ho ninyong habulin dito. And ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay sakit sa tiyan. Pakalawak ho kasi at maraming organ ang nasa loob ng ating tiyan. So, hindi ho pare-pareho. At kung saan po ang location niyan, so, of course, yung organ hong affected doon, yun ho ang mapipinpoint ninyo. But of course, pag hindi ho ninyo alam ano ang organ na nasa right side, nasa left side, nasa upper part and lower part, how would you know kung anong consideration for the sickness? Para ho malaman ang mga posibleng dahilan ng pananakit ng tiyan, kailangan ho malaman saang parte ng tiyan ang masakit and ano pa ho ang iba mo pang nararamdaman. Okay, so mga avid listener ko po, narinig na po nila ito. But for the benefit of those ng mga bagong listener lamang po natin, so tuturuan ko ho kayo ng effective way para ho magkaroon kayo ng idea ano hong klase yung pain, no? So yung abdomen ho natin, ibig sabihin ho tiyan, above the umbilicus and below the umbilicus, di ba? So merong kaliwa, merong kanan. So hatiin niyo ho yung abdomen sa horizontal, so pahiga dyan ho sa level ng inyong pusod or umbilicus. Then, lagyan nyo rin ho again ng hati sa gitna, vertical line to separate the left and right. So, di naging apat na quadrant na po yan. So, simulan natin sa kanan. So, meron kayong right upper quadrant and right lower quadrant. Sa kaliwa ho, nandiyan ang left upper quadrant and left lower quadrant. So, pag sinabi nating upper, yun ho yung immediately after the ribs. Hindi po ba? So, yung pag sinabi naman nating lower, yan ho yung nasa may puson na natin. Hindi ba? Okay. So, sa right upper quadrant, sa kanang bahagi ho, na immediately after your ribs, ano ho ang mga organ na nandiyan? Dapat ho naglista kayo para matandaan ninyo. Nandiyan ho ang liver and gallbladder. So, atay at abdo. So, pag dyan ho sa parting yan, may sumakit sa inyo para kayong hindi matunawan, madali kayong mabusog, burp kayo ng burp, malamang ho, meron kayong bato sa abdo or gallstone. Fatty liver, pwede rin. But ang fatty liver ho kasi walang simptomas. Hindi ho siya sumasakit. So, most probably ho, karamihan talaga gallstone. And pag right lower quadrant naman ho, sa kanan pero sa ibaba. So, ang nandiyan hong part is ascending part ng colon. Kung babae ho, right ovary. And nandiyan po ang appendix. So, pagka ho kayo nagkaroon ng pain sa simula sa may pusod, peri-umbilical, later on ho, after ilang oras, bumaba dito sa kanang bahagi sa may tagiliran sa kanan, right lower quadrant. So, pwede yung i-consider ang appendicitis. So, ang pain ho ng appendicitis is continuous, so hindi ho on and off, tuloy-tuloy, and progressing. Ibig sabihin ng progressing or progressive, habang tumatagal, lalong sumasakit. Hanggang sa ang pasyente pilipit na ho pag nakarating sa ospital. So, pag parehong kanan, pagka ho sa itaas, right upper quadrant, more on, bato sa abdo. Pagka sa right lower quadrant, appendicitis.
Then lipat ho tayo sa kaliwa, sa left upper quadrant. So wala hong masyadong organ na sumasakit dyan. Kadalasan ho, kung meron mang pain kayong ma-experience dyan, referred pain lang ho, pero galing pa rin sa abdo. Ang nandiyan ho is pancreas and spleen. Pero bibihira naman ho na so yan sumakit. And nandiyan din ho ang tail ng pancreas. So, posible din ho magkaroon ng simptomas pagka ho may pancreatic cancer ang pasyente and tail ng pancreas so ang nandiyan sa left. Dito ho sa right upper quadrant, head ng pancreas ang nandiyan. Pagka pancreatic cancer ho, more on pag head ho, mas may konting symptoms like paninilaw, pero ho ang tail ng pancreas, wala hong symptoms kahit na ano. Pagka ho ang pasyente namayat na at hirap na hong mag-digest ng pagkain, it's too late kasi ho, ano na yan, nagmetastasize na yan. Kaya usually, pag nalalaman ng pasyente yan, wala na rin hong magagawa kasi kalat na po, hindi na rin pwedeng operahan. Then sa left lower quadrant, wala rin hong masyadong organ dyan. Kung babae, may ovary dyan and yung colon natin, which is descending colon. So, ayun ho, kung may colon cancer, but hindi rin naman ho yan agad-agad kasi pagka ho late na, mga stage 3 or 4, saka pa lamang ho yan magkukos ng symptoms. Ang dalawang cancer ho na para nagkukos ng pagpayat tapos wala hong symptoms, silent lang siya, colon cancer and pancreatic cancer. So, pagdating ho nung time na may symptoms na kayo, advanced stage na po. Pagka ho ulcer or gastritis, dito ho sa sikmura, sa gitna mismo, sa itaas. Pagka UTI ho, ang sakit dito sa may above lang ho ng or below the umbilicus sa gitna rin. And pag kidney ho, wala sa harapan. Dito ho sa may balakang ninyo, left and right. Exactly kung asaan ang tapat ng siko or elbow ninyo, sa tagiliran nyo ho, sa bandang likod ng kaunti, sa side ng likod, na andyan po ang kidneys, right and left kidneys. Kadalasan ho, pag may fever and chills, pyelonephritis, pagka ho masakit na masakit, pwede rin ho may kidney stones ang pasyente, no? Okay. So, kung ang masakit ho sa inyo ay tae suka, so tapos sikmura, mahilab, posible ho kayong na gastroenteritis. So, yan ho, ibig sabihin nakakain ho kayo ng contaminated food. Pwede hong street food, na langaw, o nagapangan ng kung ano, o kahit na ho hindi street food, nag-iwan ka ng pagkain sa lamesa, dinapuan ng langaw, hindi mo nakita. And appendicitis, kung sa right lower quadrant, sa simula, sa paligid ng pusod, tas bababa ho yan sa right lower quadrant, pasakit ng pasakit hanggang sa pilipit na ho ang pasyente. And take note, the kind of pain is continuous. Tuloy-tuloy po, hindi nag-on and off. Pagka gallstone po, nasa right upper quadrant, gallstone, yan. Sumasakit po yan. Minsan burp ng burp ang pasyente, konting taba, parang punong-puno na ho ang pakiramdam. It is because pagka may gallstone ka, humaharang ho yun, hindi makapag-release ng bile. Yung abdo mo galing sa abdo, palabas sa mga duct, cystic duct, so hindi ka ho matunawan. Sa kaso ho ng gallstone, hindi ho kayo magkaka-gallstone kung every 3 months nag-detox kayo. Kasi ho, sasama ho yan sa detoxification na program. Pupupo ho kayo dyan ng parang green peas nakalutang sa bowl. Ayun ho, maganda ho ang detoxification program for gallbladder stone prevention and even sa may gallstone na. Pero wag nyo na hong hintayin na sumakit pa. Kasi ho, pag sumakit na, mahirap na hong kaso yung ganun. Kasi nga ho, baka ho kasi pumutok cholecystitis. Ibig sabihin magang-maga, nagsuswell ho. Pag nag-rupture ho kasi yan, posible hong mauwi sa sepsis. Kaya wala pa hong pain, mag-detox program na ho. Wag nang hihintayin saka magdi-detox pag masakit na. Actually,
50-50 na rin ho kung tatanggapin ko pa kayo pagka in pain na kayo. Kasi ho, ang danger ng pag-burst at sepsis. So ayaw po nating mangyari yan. Ulcer or hyperacidity, kapag ka ho hyperacidity, pagka ho yung hydrochloric acid, hindi nga ho kayo kumain, hindi ho nagamit, nag-release ho ang tiyan natin bago yung oras ng breakfast, bago yung oras ng lunch and dinner, pero hindi ho nagagamit kasi ho nalilipasan kayo ng gutom. So gagasgasin niya ho yung ating stomach, kaya gastritis. Pagka ho ulcer, hindi lang ho gasgas. Yung paulit-ulit hong trauma ng acid doon, ayun ho, masusugat na ho siya. So pag ulcer, may sugat na ho. Iyan ho, malagyan lang ng kaunti ang tiyan, masakit na ho. So kadalasan ho sa sikmura, epigastric area. Ang gastritis or ulcer, mas masakit ho before kumain, pag gutom. While yung gallstone, bato sa abdo, mas masakit after kumain. So, malaki ho ang difference niyan. And nababawasan ho ang pain kapag ka ikaw ay kumain ng saging at uminom din ho ng maraming tubig. Para ho yung acid doon, kung maya't maya umiinom kayo ng tubig, nawawash out to at hindi siya masyadong nag-i-stay doon sa inyong stomach. Meron din hong klase ng sakit sa tiyan na due to amoeba. So pagka ho madalas kang dumumi at may bahid ho ng sipon, dugo, posible hong amoebiasis ito. So, pasintabi ho sa nagmimerienda, pwede hong magpasuri ng fecal matter, but hindi na ho masyadong ginagawa ito. Kasi, kumbaga waste of time. So, if you are the doctor, magdi-decide ka kung may suspecha kang amoeba, you better give the patient anti-amoeba. Ang problema ho sa amoeba is what? Yung egg niya ho, hindi ho namamatay. So, wala na yung amoeba mo, pero yung egg mo ando doon pa sa liver. So, kaya later on ho, after several years, may mga tao hong nagkakaroon ng amoebic abscess. Nagnanana po. So, nakailangan ho ang operation to drain the pus. Hindi ho makukuha sa antibiotic lang dahilan sa yung liver ho kasi may may mga partition yan na hindi ho matatawid ng antibiotic lamang. And kidney infection or kidney stone, pagka mahapdi ho ang pag-ihi ninyo, masakit sa puson, sa gitna, at pag may kidney stone ho, yung balakang ninyo magkabila. Kung may sakit naman din ho kayo sa matres o ovaryo, posible hong nasa ovary or uterus ang inyong problema. Pwede ho itong dysmenorrhea. Yun ho, masakit pagka ho malapit na ang period. Then, balikan ho natin itong gastritis and ulcer. So, bali ho, wala ho sigurong tao na hindi nakaramdam ng paghapdi ng sikmura. At kapag nalilipasan ho tayo ng pagkain o dili kaya ay na-stress sa trabaho, para hong makulo ang ating tiyan, naglalabas ho kasi ng sobrang acid, kaya humahapdi ang sikmura. Ang tawag ho dito, yun na nga, gastritis, at kung lumala ho, pwedeng maging ulcer. Ang dapat ho, kumain sa tamang oras, kaya hindi nga ho pwede yung mga intermittent fasting and iba pa hong klase ng fasting. Kailangan ho kumain sa oras at kumain ng pakonti-konti pero madalas sa isang araw. So, yung pagpapalipas ho ng gutom can cause gastritis or ulcer, pwede rin hong bato sa abdo, gallstone. Halimbawa ho, kumain ng 7 ng umaga, magsaging ho in between ng 10 a.m. Mag-lunch ho ng kaunti lang, mga alas 12, magmerienda ho uli ng saging sa bandang 4 p.m. And mag-dinner ho ng 7 p.m. Kahit busy ka ho sa trabaho, huwag kalimutang kumain sa oras. Ingatan ho ang tiyan, huwag ho magpakagutom. And so, ang saging ho ay napakagandang niyan, gawin yung merienda or dessert. Bukod ho sa madaling baunin yan at kainin, yan ho ay gamot na rin dahil natatapalan niya ho yung ating sikmura, lalo na kung saan ho yung may gasgas at may ulcer. So, kasi ho, kailangan ho natatakpan yung may gastritis or ulcer kasi unlike ho yung may sugat tayo sa ibang part ng ating katawan like sa braso, pwede mong iwasan yung part na may sugat para mas madaling gumaling.
Sa kaso ho kasi ng may gastritis or ulcer, kasi ho doon dadaan yung food dadaanan at dadaanan, so mas mahirap hong mag-heal kasi dinadaanan ho ng pagkain. But when you eat banana, ang mangyayari ho ay matatakpan ng banana. So magkakaroon ng protection para hindi ho gaanong magasgas pa sa kadadaan ho ng pagkain. And so aside from banana, water is very important kasi nga ho, malaki ho ang naitutulong ng pag-inom ng tubig sa paglinis ng acid. Nawawash out niya ho yung acid sa tiyan. So, ang tamang pag-inom ho ay yung paglagok ho ng konting tubig bawat 20 minutos. So, sa ganitong paraan ho, mahuhugasan at malilinis ang acid sa tiyan. Pero wag naman ho kayong OZ na oorasan nyo naman yung sarili nyo every 20 minutes. More or less ho, ganun. Para nakaprogram sa isip nyo na mayat maya, kailangan yung uminom kahit pa konti-konti para ho yung acid hindi nag-i-stay sa stomach ninyo to cause gastritis and ulcer. Umiwas din ho sa pagkain nakakahapdi ng tiyan, like yung maaasim at spicy. So, may mga pagkain hong sadyang nakahahapdi ng tiyan. So, umiwas ho sa mga sobrang spicy na pagkain. Ang sili, kalamansi, suka, sinigang, yung mga sobrang asim ho, like pineapple juice, also grapes. Pwede ho yung magdulot ng mahapding sikmura. At ang sobrang lamig na inumin ay, ayun ho, nagkakos din ho yan ng irritation sa tiyan. In the morning, ang kailangan ho natin maligamgam, wag ho malamig sa umaga. And yung nabanggit ho nating kalamansi kanina, ang kalamansi ho, per se, kung siya ho ay tetestingin ninyo, acidic. Pero pag ipinasok nyo ho yan sa katawan, actually maganda hong gawin yan pang detox. Tuwing early morning po, 10 kalamansi, pure, walang water, walang asukal. Lagyan nyo lang ho ng konting asin just to make it palatable, para lang ho madali ninyong inumin, no? So, iinumin nyo ho yan paggising nyo sa umaga. Then, after 30 minutes, saka ho kayo mag-iinom ng maligamgam na tubig, para ho, kasi ganito ho yun. Pag uminom kayo ng 10 kalamansi, mabubuka yung mga cystic duct and other ducts sa atin hong hepatobiliary system. So, yung nilinis niya ho ng buong magdamag sa ating liver and gallbladder, pag ibinuka ho natin yun sa pag-inom ng kalamansi, lalabas ho yung mga toxin doon. Tapos binigyan nyo siya ng time ng 30 minutes para mailabas yung mga toxin sa loob. Iinom ho kayo ng maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ho, ganun din, nakakabuka din ho yan, nakakadilate. So, mas mabubuka pa ho siya, then mawawash out ho siya. Mahuhugasan ho yung mga dumi na inilabas. Nilinis nung gabi, ibinuka natin paggising ng umaga sa pag-inom ng itoong kalamansi, 10 kalamansi na puro. Then, para ho ma-maintain na nakabukas siya, kailangan maligamgam. Kasi pag malamig, yung ibinuka nating cystic duct, sasara po yun. Kaya kailangan maligamgam. Huhugasan ho yun, mawawash out ho yun ng 1 glass of water na ininom ninyo. So, gawin nyo ho yan every morning, kahit hindi pa ho kayo nakakapag-detox, ng talagahong detox namin, malaki na rin ho ang maitutulong niyan everyday sa inyo. And hindi na ho, pag ginagawa nyo ho yung mga healthy tips na yan, no? So, basta ho when it comes to the stomach, wala hong masama kung kayo ay kakain ng saging. So, ang pinaka-common ho kasing sakit ng tiyan is what? Gastritis or ulcer, so saging and water. Di ba? Saging para matakpan yung mga gasgas or ulcer sa tiyan. Pero ho, yung naman ho, 10 kalamansi para naman ho sa gallstone or bato sa abdo. So yan naman ho ang pinaka-common na isinasakit ng tiyan ng tao. Kung hindi ho sa abdo, ay sa ulcer ho, sa sikmura.
Pag hindi pa ho dyan sa dalawang yan, then consider parasitism, bulati ho. So, ayan, nakakasakit din ho yan ng tiyan, nakaka-cause din ho yan ng frequent na pagbe-burp, and lagi ho kayong bloated. So, kailangan ho niyan talaga detoxification program. Kasi ho yung ating detox program ay meron ho yung anti-helminth or anti-bulate. IB? Para dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Tanong ni 7092. Paano po malalaman na may phlegm if walang sintomas ang pneumonia? Okay. So, ganito. Pag may pneumonia ka and wala ka namang nakaka-cough out, Di wala ding phlegm. ibig sabihin kasi nila ng phlegm, siguro, yung sabihin dito na sa yung ibabaw. crackles. Ang may crackles, so, maririnig nyo yan sa stethoscope. And karamihan din ho ng may pneumonia, actually, wala na hong ma-cough out kasi nga ho, nalaglag na sa baga ninyo. Paano nyo hong ika-cough out yung nasa baga? Mas mababa ho yun kaysa sa lalamunan ninyo. Marami ho kaming pasyente may walking pneumonia, wala hong phlegm. Wala silang nakaka-cough out. Pero pag pinakinggan nyo ho, maraming crackles sa likod. So, ang sinasabi nyo sigurong plema, paano malalaman? Yung crackles, no? So, yung crackles yun, ang laman ho noon, mucus, plema, fluid. So, ang tunog ho sa stethoscope ay ganun. So, pa-check up ho kayo sa amin, palista kayo ng check up para ho ma-auscultate ang likod ninyo. Ano bang ibig sabihin ng ma-auscultate? Para ho mapakinggan ng stethoscope ang inyong lungs sa likod ho. Nadidinig ho yan ng doktor. Pero kailangan din ho ang doktor masinsin ng auscultation. Hindi ho basta mabilis na auscultation kasi hindi nyo ma-appreciate pagkakaunti lang yung crackles, tsaka hindi ho nag-o-auscultate sa labas ng damit, na kailangan sa loob ang stethoscope. Ako ho pinatataas yung damit para ho mapakinggan ng maayos ang likod. And actually, sa unang round mo ng auscultation, minsan di mo pa maririnig. Sa second round, pagka ho nabanat na yung airway mo, ayun, dinig mo na ho yung mga nagpuputukang crackles dyan, plema sa likod, no? So, kailangan ho seryosong pag-auscultate dahilan sa deadly po ang pneumonia. At pumunta ho kayo sa doktor na nag-o-auscultate. Meron ho kasing doktor na hindi na rin ho nag-o-auscultate. No? So, hindi ko ho alam kung dahil sa hindi yun ang complaint ng pasyente, pero dapat ho, yan ang complaint ng pasyente kay hindi. Automatic, kailangan i-auscultate ng mga doktor ang pasyente because lahat ho tayo dumaan sa 2 taong pandemic. No? So, lang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, everyday ho, open ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpapalista kayo ahead of time, no? And IB, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Always remember na lahat po tayo ay dumaan sa 2 years na pandemic. And sabayan nyo na ho ng Papa-Vector Scan, still on promo, detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong 2 procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. At para naman ho doon sa wala na mga karamdaman, gusto lamang ho magpaputi, magpaganda at magpalakas. Meron ho tayong beauty drip that is available for everybody.
And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa may katotohanan. Salamat po.